Alinsunod pa rin sa direktiba ni Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr. na iprioridad ang pagtitiyak sa seguridad at kaligtasan ng ating mga kababayan ngayong undas. Mas pinaigting pa ng iba't ibang ahensya ng pamahalaan ang kanilang security measures, partikular na sa Manila North Cemetery. Para sa kasalukuyang sitwasyon, makakasama natin live si Patricia Lopez ng IBC 13. Patricia, kumusta ba ang ipinatutupad na seguridad dyan ngayon sa Manila North Cemetery? Princess, para masiguro ang kapakanan ng mga kababayan natin bibisita dito sa may Manila North Cemetery, nakahalat sa iba't ibang bahagi ng sementeryo ang iba't ibang healthcare groups, kagaya ng Philippine Red Cross at Manila Health Department dito sa may Manila North Cemetery, kung saan karamihan sa ating mga kababayan ay nagpapakuha ng kanilang blood pressure at may pailan-ilan naman na dahil sa init ng panahon kanina ay nahihimatay o hindi naman kaya ay nahihilo. Para masiguro ang seguridad ng mga kababayan naman natin, nagkalat ang 68 CCTV ng MNC para makatulong na agad makita kung may mga issue ng nakawan at aksidente sa sementeryo. Hindi naman kagaya kahapon na may libreng sakay dito sa may Manila North Cemetery para sa mga senior citizens, PWD at buntis. Ngayon ay wala ng libreng sakay papunta sa mga puntod dahil umaga pa lamang ay marami na ang bumibisita sa kanilang mga mahal sa buhay. Ayon sa pamunuan ng MNC, hindi na kasi uusad at makakasikip lamang ang mga libreng sakay o shuttles kung ipipilit pa nilang magkaroon ng serbisyo na ito sa dami ng tao. As of 9 a.m. pa lang kasi ay pumalo na sa 177,650 ang crowd estimate dito sa may Manila North Cemetery. Higit na mas mataas ang bilang na yan kung ikukumpara kahapon sa kaparehang oras na nasa 5,700 pa lamang ang bumibisita. Kapalit ng mga libreng sakay, nag-provide naman ng mahigit 100 wheelchair ang MNC para sa mga senior citizens, PWD at buntis. Malaking tulong din naman para sa ating mga kababayan ang puntod finder ng sementeryo kung saan madali na lang mahahanap ang address o puntod ng kanilang kaanak o kaibigan sa pamamagitan ng pagpo-provide ng kumpletong pangalan at araw ng kamatayan ng mga ito. Princess, nananatili naman ang paalala ng pamunuan ng MNC na bawal o ipinagbabawal ang pagdadala ng malalakas na sound system, mga alagang hayop, pati na rin ng mga flammable materials. Bukod naman dito, paalala nila na huwag na magpagabi sa pagbisita sa kanilang mahal sa buhay upang hindi na rin ganun masikipan dito sa may sementeryo. Mula dito sa may Manila North Cemetery, balik dyan sa studio. Maraming salamat, Patricia Lopez, nagulat ng live mula sa Manila North Cemetery. Nakaposisyon naman ang Philippine Red Cross sa iba't ibang lugar sa bansa upang makapaghatid ng tulong medikal sa mamamayan, habang nagbigay din ng paalala ang DOH sa ating mga kababayan na bibisita sa mga sementeryo. Ito pa rin po ay bilang bahagi ng direktiba ni Pangulong Marcos Jr. na tiyakin ang kaligtasan ng ating mga kababayan ngayong undas. Para sa iba pang mga detalye, makakasama natin sa linya ng telepono si Eugene Fernandez. Eugene? Princess, nakahanda na ang Philippine Red Cross sa iba't ibang panig ng bansa para maghatid ng tulong sa mga Pilipino ngayong undas. Nag-deploy ang organisasyon ng may kabuuang bilang na 2,227 skilled volunteers at 295 first aid stations sa Pilipinas na nagsimula ang kanilang operasyon noong Huwebes pa lamang, November 30. Nakahanda rin ang mga ambulansya, foot patrol units, welfare desks at mobile units ng Red Cross ngayong undas. As of 6 p.m. nga kahapon, bispera sa bago ang undas ay umabot na sa 1,085 na pasyente ang natulungan ng Red Cross nationwide. Bukod pa rito yung 27 humingi ng tulong sa welfare desks na binigyan ng psychological support. Sabi naman ng Red Cross ay nananatili silang naka-alerto ngayong November 1 kung saan inaasahan na mas dadagsa nga ang mga tao sa mga sementeryo upang makapaghatid ng tulong medikal at patuloy ang kanilang isinasagawang operasyon at magpapatuloy naman ang kanilang isinasagawang operasyon hanggang bukas, November 2. Samantala, on alert code white status rin ang Department of Health ngayong undas.
Nagbigay paalala si Secretary Ted Herbosa na huwag kakalimutan ng mga Pilipinong bibisita sa sementeryo ang kani-kanilang maintenance medicines gaya ng para sa hypertension at diabetes. Nagpaalala din naman ang kalihim sa mga tao na kung may sintomas ng influenza-like illnesses ay manatili na lamang sa inyong mga tahanan upang hindi na makahawa pa, lalo at inaasahan nga na dagsa at magiging dikit-dikit ang mga tao sa sementeryo. At yan muna ang aking update. Princess. Maraming salamat Eugene Fernandez ng IBC 13. Samantala, nagbigay naman ng libreng serbisyo sa mga residente ang lokal na pamahalaan sa Kidapawan para sa mas maayos at maginhawang pagbisita sa sementeryo ngayong Undas. Kabilang nga sa mga nasabing serbisyo ang libreng gupit at medikal na konsultasyon. Ang buong detalye ibabahagi sa atin ni Christian Matuliano ng PIA Soccergen. Sa gitna ng paggunita ng Undas, hindi lamang alaala ng mga yumao ang binibigyang halaga ng lokal na pamahalaan ng Kidapawan, kundi pati na rin ang kapakanan ng mga buhay. Nagandog ito ng samot-saring libreng serbisyo para sa mamamayan na bibisita sa puntod ng kanilang mga yumaong mahal sa buhay. Kabilang dito ang libreng wifi, kape, random blood sugar testing, manicure, pedicure at iba pang serbisyo na layong magbigay ginhawa sa publiko. Ang serbisyo karon nga ilang kuan nga before sa muduaw, so nanagyod na pinturahan na gyud lang lubnganan sa amin ng kinabuhi sa ilang mga kinabuhi nga kuan katong nga matay. No, gitagaan gyud serbisyo nga maayo, libre pintura, so pagpagwapo pagpanindot sa atong area kay para properly gyud kay tan-awon nga hanay gyud murag siya pug private pod. Ang aktibidad ay bahagi ng advokasya ng lokal na pamahalaan na maghatid ng serbisyo sa gitna ng pagdagsa ng mga tao sa mga sementeryo. Happy pud mi nga nalipay pud mi nga makatabang mi sa amo ang kuan isig ka tawo nga makahinlo mi makagupit. Ang mga libreng serbisyong handog para sa mga residente ng Kidapawan City ay inaasahang magiging mahalagang bahagi sa pagkamit ng maayos at mapayapang paggunita ng Undas. Mula rito sa lungsod ng Kidapawan, para sa Integrated State Media, Christian Matuliano ng Philippine Information Agency, Soccergen. At yan ang mga balita sa oras na ito. Abangan ang iba pang mga balita mamayang alas 11. Ako po si Princess Jordan. Muli ito ang special coverage para sa Undas 2025 ng Integrated State Media. Magandang araw.